Saan lupalop ka man naroroon, sa ibang bansa man o sa Pilipinas, malugod ko kayong binabati ng magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to Busis TV PH. Bubusisa natin ngayon ang mga sinasabi ni Congressman Barbers tungkol sa mga vloggers at mga trolls. Bubusisan din natin ang pagtatanong ng Quadcom Congressman kay Police Colonel Grijaldo at ang panayam ni Congressman Barbers kay Ginang Ali Soto. Congressman Barbers, pasok. Panindigan na lang ninyo ang paninira ninyo. Hindi naman pwede na porke politiko, pwede mo nang akusahan ng lahat ng krimen at kasinungalingan tapos wala ka ring pananagutan. Ito si Congressman Barbers, hinahangaan ko to dahil sa paninindigan niya sa paglaban sa droga sa panahon ni Tatay Digong. Maraming tao ang humahanga kay Congressman Barbers, isa na ako doon. Dito sa sinasabi ni Congressman Barbers na naninira ng politiko ang isang vlogger. Sa opinion ko, ang isang patas na vlogger, hindi niya magawa ang manira ng puri ng kahit sinong tao, maging politiko ka man o hindi. Kung vloggers ka, sisiraan mo ang kapitbahay nyo, makakasuhan ka. What more kung isang politiko ang sisiraan mo? Kaya hindi ako maniwalang magawa ng isang patas na vloggers ang sisiraan ang isang politiko. Maniwala ako na magpuna o mag-criticize ang isang vlogger sa isang politiko na may ginawa na sa tingin ng karamihan ay hindi tama. Halimbawa na lang, tama ba na mag-hearing na lang ng mag-hearing ang Kongreso tungkol sa mga Duterte sa loob ng 2 taon? Lampas na yata ng 2 taon, kung hindi EJK, confidential fund. Puro Duterte, Duterte, wala nang ibang ginawa, Duterte, Duterte. Mga mambabatas kayo para gumawa ng batas, hindi para maging taga-usig sa mga Duterte. At ayon kay Congressman Marcolita, mayroon tayong mahigit 400 na opisina na may confidential fund. Bakit tanging ang opisina lang ni Vice President Sara Duterte ang iniimbestigahan nyo? Sa 400 na opisina na may confidential fund, baka ang mga trust rating ng mga yan nasa 10% lang o kaya 1% o baka 0% pa. Bakit hindi nyo imbestigahan? Bakit si BP Sara pa na may pinakamataas na trust rating sa lahat ng government officials? Ibig sabihin, halos lahat ng Pilipino nagtitiwala sa kanya. Bakit tanging confidential fund lang ni Vice President Sara Duterte ang iniimbestigahan nyo? Ikaw naman magsalita, Congressman. Pasok. Ano ka? Siniswerte? Matapang ka manira. Matapang kang mangutya. Tapos ayaw mong sumagot? Hindi naman sa ganon, Congressman. Sasagot din ang mga yan pag nagkaharap-harap na kayo, pag may tanong ka sa kanila. Madaldal din ang mga iyan. Paano kung halimbawa kami naman ang magsabi na ang pangit mo o ang baho ng hininga mo? Yari ang mga bad breath na vlogger dito. Kasi ang itim-itim mo at ang liit-liit ng tenga mo. O wala ka namang kwentang abogado. Puro ka lang media at pasikat sa media. Pero sa korte, kulata ka naman. Kita nyo? Sino kaya yan? Maitim at maliit ang tainga. Paninirang puri na ang ginagawa ninyo. Hindi na yan protektado ng mga batas. Ang batas ay para sa lahat. Talaga lang ha, Congressman? Ang batas ay para sa lahat? Ang rights against self-incrimination ay isang batas. Naibigay ba ito kay Police Colonel Grijaldo? But being the last, it's not being the great, but being the servant.
sabi ko sa asawa ko, bakit na ibigay sa atin to? We have to, and to sum up that, Your Honor, ang sinabi nung pare, sabi niya, it's not about the experience. Because yung experience kasi natin sa buhay, it may be good or bad. But it's all about the lesson learned. Nag-imbento ka ng kwento. Tama ba pandinig ko, Congressman? Si Colonel Grijaldo ay inimbestigahan nyo pa lang. Ngunit hinusgahan nyo na siya ay nag-imbento ng kwento. Akala ko ba ang batas ay para sa lahat? Sige, tuloy. And then you speak about honor. And then you speak about the gospel of that was given to you by a priest. Talking about honor and which, alam mo ba kung bakit merong honor? Pag hindi ka sinungaling, may honor ka. Balik na naman tayo dito sa mga vloggers. Naniniwala naman ako sa sinasabi ni Congressman Barbers na may mga vloggers na naninira ng pore. Katulad na lang ng mga BBM vloggers at BBM trolls na panay paninira kay PRRD at kay BP Sara. Kesyo killer daw, drug lord protector, magnanakaw. Yan, mga BBM vloggers talaga ang naninirang pure. Dahil puro hindi totoo, walang ebidensya. Mamahalin ba ng mamamayang Pilipino ang mga Duterte kung hindi tunay ang pagmamalasakit nila sa bayan? Kayo naman magsalita. Kung may nalalaman kayo na freedom of speech, wala naman pong freedom to defame, freedom to insult, or freedom to slander. Lahat ng freedom at karapatan ay hindi po absolute o walang katapusan. Kahit nga ang pinakauna at pinakaimportanteng right to life at liberty ay pwedeng alisin ng Estado upang pangalagaan ang buong lipunan at ang mga mamamayan nito. You may be imprisoned or executed upang panagutan ang mga kasalanan sa lipunan. No, Madam Speaker, enough is enough. We will not stand idly by anymore and allow your evil to triumph. We will do everything to make sure that you are brought to your senses and punished for your abuses and wanton disregard of the laws that safeguard everyone equally. In closing, Madam Speaker, I would like to extend my regards to all the trolls and the malicious bloggers out there and wish them the best of luck as they journey into another dimension called reality. Thank you, Madam Speaker. Salamat. Pakinggan naman natin ang pag-uusap nila Congressman Barbers at ng broadcasters na si Ginang Ali Soto. At kayo na ang humusga kung may honor pa bang natitira ang Quadcom congressman. Ali Soto calls out the conduct of certain Quadcom members while on air with Chairperson Ace Barbers. Sana makadalo kayo sa aming pagdinig na sa ganun makapagbigay din po kayo ng inyong opinion. Ay naku, huwag mo akong papupuntahin kong wag. Dahil marami akong masasabi na mga kalapisan na mga kasama nyo dyan. Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. Dahil abilado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. Kalabisan. Simple lang kong, in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. Ano sa palagay nyo mga kaboses? Paki-comment naman ang inyong mga opinion at huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-share sa maraming tao upang makarating sa Kongreso para marinig naman nila ang aking boses. Hanggang sa muli, salamat sa Diyos.